Good day everyone, my name is Mujahid Daud and today we will learn about the doing life history and biographical research. So let's begin. So studying of history is always focused on our nation in different collectives. Ang isang history ay nakafocus lang sa ating bansa at sa mga pinagkaiba-iba ng pinanggagalingan nito. So, dapat malaman natin ng isang individual ay may malaking may aambag o pwede ring makapag-contribute o may contribution sa ating sinasabing history or kasaysayan. Kahit na ikaw, ako ay pwede ring makapag-ambag sa sinasabi nating kasaysayan. Dapat ang isang estudyante ng history ay ma-realize lang kahit na isang tao o isang individual, kahit isang simpleng tao ay pwede ring makalikha ng kanyang sariling kasaysayan. Hindi naman dito sinasabi na ang pagsulat lang ng kasaysayan ay para lang sa mga malalaking tao, kilalang tao, or mga politika, bagkos pati rin ang isang individual at simpleng tao ay pwede rin makapag-contribute sa sinasabi nating history. So sa paragraph na to, sinasabi na kahit ang isang individual ay pwede maka-impluwensya sa maraming tao o maraming lugar. Tulad na lamang po ni Jesus Christ. Si Jesus Christ ay isang individual, ngunit nakapaglunsad siya ng isang paniniwala na halos na-impluwensya niya ang buong mundo. Hindi lang paniniwala ang kanyang nagawa, kundi nakapaglunsad din siya ng pinagmulan din siya ng mitsa ng isang digmaan, nakagawa ng mga sibilisasyon, at pati na rin po ang paniniwala na mula noon hanggang ngayon ay pinaniniwalaan pa din. Pero imagine, isa siyang individual ngunit halos buong mundo ay napaniwala na niya or na-influensyahan niya. Tulad ng sa Kristyanismo, siya ay isang Diyos, at sa mga Muslim naman ay pinaniniwalaan siyang isang propeta. So also si Jose Rizal po. Si Jose Rizal ay isang individual, ngunit tingnan naman siya po yung kinalala natin bilang pambansang bayani. So malaki po yung naging parte niya sa ating kasaysayan. Siya po isang naging daan para ipaglaban ng mga Pilipino ang kanilang karapatan para lumaya ang ating bansa. Ang kanyang mga nobela ay naglunsad ng malaking pagbabago or naging daan para lumaban ng mga Pilipino sa pananakop. Pero ang history ni Jose Rizal ay limited lamang sa ating bansa. So sa paragraph naman po na ito ay sinasabi po na ang mga example na yon ay yung mga nakapagbago or may malaking ambag sa ating history. Pero hindi po ang history ay hindi lang nakafocus sa mga bayani, mga propeta o mga world leaders, kundi pati na rin po sa mga individual, mga simpleng tao tulad ko, tulad mo, or tulad nila ay pwede rin pong maging bahagi ng isang history. Kailangan, parang sinasabi dito, na kailangan makita mo yung sarili mo sa isang pahina ng history. Dahil lahat tayo o mga parte ng kasaysayan ay naging nasulat na po yan sa history. Hindi lamang po nabanggit ang kanilang pangalan, ngunit meron din silang naging ambag. So sinasabi rin po dito na hindi lamang dahil simpleng tao ka lang ay hindi ka na pwedeng maisulat sa isang history. Dahil ang lahat ng tao ay may karapatan o may mga naiaambag sa ating bansa or para masulat ang isang history. Indeed, people interested in history can be perked up once they realize that their lives can be plotted alongside the trajectory of history of a larger nation, society, or even a local community. This is, after all, a mutual constitution between history and biography. However, doing a life history is not an easy task. The research should be able to identify the different factors that affected the life of the person he is trying to study. Some social scientists that affect would limit the studying individuals tend to be more complicated than studying society.
Individuals are distinct, unique, and dynamic. The life of historian or the biographer should identify aspect of the individual's life in order to properly historicize his life. So sinasabi daw ng mga scientists na mas mahirap daw ang pag-aaral ng history kasi kailangan mahanap or malaman ng isang historian or biographer ang lahat ng mga aspect ng bawat isa. Kailangan mo pag-aralan ng bawat kilos nito at mga detalye ng buhay ng isang pinag-aaralan mo or ginagawan mo ng history kasi once na magkamali ka lang ng isang bagay ay pwede itong maglunsad o magresulta ng malaking kamalian sa sinusulat ng history. For example, studying the life of Jose Rizal does not only require looking at a big event in his life affected the nation like the publication of his novel, his exile to Dapitan or his execution to Bagong Bayan. Sinasabi dito na hindi lamang dapat nakafocus tayo sa mga malalaking event o mga pangyayari sa buhay niya na nakapag-ambag o nakapagpabago o naka-influensya sa maraming tao, kundi dapat din natin pagtuunan ng pansin ng kanyang mga buhay o mga personal na gawain o mga personal na gusto. A more through understanding of Jose Rizal's life necessitate looking at different aspects of his life that affected his persona. Examples are his family, his education, his peers, his troubles, and even his affections. In relation to his as one should also look at the context where Jose Rizal existed. It is worthwhile to Calamba, Laguna in the 19th century. As for example about his hometown, that were the characteristic of Calamba, Laguna in the 19th century, that was the most common livelihood in the town. What is the rich progress municipality? And what is the terrain like? Also was an individual agricultural locality. And this the question examples will context to Rizal childhood and family. So parang sinasabi dito na kailangan hindi lang tayo nakafocus doon sa mga malaking pangyayari sa buhay niya, kundi pati na rin sa mga maliliit na detalye na nangyari. Tulad ng kanyang pag-aaral, tulad ng kanyang bayan, ang kanyang kinalakihan, ano ang itsura ng kinalakihan ng bayan o ano ang pamumuhay doon. So, kailangan nating makita or malaman ng kahit na maliliit na detalye. Yun po yung sinasabi dito sa na kailangan hindi lang tayo nakafocus dun sa mga pangyari sa buhay niya na nakapag-ambag na malaki, kundi pati na rin sa kaliliit na detalye ng kanyang buhay. So, sa sentence po naman nito, sinasabi na kung pamilya ang pag-uusapan, kasi ang isang individual ang pag-aaral sa isang individual ay nagli-lead din para matanong ang kanyang pamilya kung ano nga ba yung mga economic status niya dati at ano nga ba yung mga paniniwala niya. Kasi kapag pinag-aralan natin yung buhay niya sa pamilya niya, malalaman natin kung ano yung relihiyon niya na kanyang pinaniniwalaan, ang mga kanyang gusto, ang kanyang ugali. Kung malalaman natin through family ang kanyang iba't ibang mga katangian, tulad na lamang ng kung paano siya nakapag-aral sa isang magandang paaralan sa Manila, or kung paano siya naging indio, or kung paano siya nagka-interes sa Hacienda Incident. Also, kung ano nga ba or kung sino nga ba yung udyok sa kanya para mag-aral or para matuto or para i-pursue yung pag-aaral. Marami pong nagli-lead ng mga tanong kapag pinag-aralan natin yung kanyang pamilya or status. Tulad ng kung mayaman ba sila, kung ano ba yung pamumuhay na meron siya, o kanyang mga nararanasan. Also, sa pag-aaral natin dito kailangan natin malaman kung ano nga ba yung society or community na nakalakihan niya. Kapag ang pamilya na ba at community ba niya ay ano nga ba yung mga pamumuhay nila doon? Ano nga ba yung
ginagawa nila sa sa isang lugar na yon. Also, malalaman kasi natin dito kung ano yung mga naituro o may naging apekto ng community or ng pamilya niya. Pati na rin sa education niya. For example, malalaman natin kung ano nga ba yung tinuturo ng napag-aralan niyang uh, Manila di Santo Tomas. Also, ay the Universidad of Santo Tomas. So sa pag-aaral na ito is kailangan din natin malaman kung ano yung society or nakalakihan niyang community. Sa pamilya niya at community ba niya ay ano nga ba yung klaseng pamumuhay nila doon? Maganda ba or ano nga yung mga specific life nila para malaman natin kung ano yung judgment nila o ano yung tingin nila kay Jose Rizal. Malalaman natin dito ang mga value or characteristic niya. Also sa kanyang studying, kung ang Universidad de Santo Tomas ba or ang Ateneo Municipal ay naturuan ba siya o ano yung klaseng education na naibigay nila kay Jose Rizal para makagawa ng isang novel or makapag-udyok sa kanya na lumaban or makagawa ng isang mga novel para sa kalayaan natin or naging daan para ipaglaban ng mga Pilipino ang kanilang karapatan. So overall, ang pagsulat ng isang istorya ay hindi madali dahil nangangailangan ito ng maraming detalye para hindi ka magkamali or hindi mo mapaniwala ang iba sa pagkakamali mo. So, as sinasabi din dito sa pangkalahatan is kahit ng isang individual ay pwedeng makagawa ng sarili niyang history. Sa napapanahon ngayon is tulad na lamang ng mga nakakapag-uwi ng tagumpay sa ating Pilipinas na dala ang ating bandila is nakakagawa rin ng isang history. Kaya ikaw or ako is pwede rin makagawa ng isang history. Yan po yung sinasabi sa whole context natin. At dyan nagtatapos ang ating discussion for today. Maraming salamat!